Gusto ko ring isama ang isa pang boses sa pag-uusap na ito. Kasama natin ngayon si Dalia Ziada, isang iskola na dalubhasa sa gitnang silangan. Dalia, maraming salamat sa pagsama sa amin. Laging kasiyahan na makasama ka dito sa I24 News English. Pag-usapan natin ang nangyayari sa Qatar. Kung US at Iran ay nag-uusap lang ng hindi direkta sa tulong ng Qatar o Pakistan, makabuluhang diplomasya pa rin ba ito? Sabi ni Pangulong Trump, nagbago na raw ang relasyon sa mga Iranian. Pero heto tayo muli, sila pa rin ang kumukontrol sa sitwasyon at tumatangging makipagkita sa mga grupong Amerikano. Ano ang epekto nito sa memorandum? Salamat, Nicole! Laging kasiyahang makasama ka! Kung nagbago man ang relasyon ng US at Iran, masasabi kong nagbago lang ito sa isang panig. Ang panig ng US ay naging mas malambot sa Iran, lalo na ang administrasyon ni Trump na nung una ay nangakong tuluyang wawasakin ang rehimeng ito. Pagbibigay daan sa mga Iranian na mabawi ang bansa at lahat ng magagandang pangakong ito. Ngunit sa panig ng Iran, ganoon pa rin ang mga Iranian. Nagmamanipula, nagpapalipas ng oras, marahil hinihintay matapos ang administrasyon ni Trump at sinusubukan ding gamitin ang mga dati na nilang taktika. Kaya't ganoon pa rin ang mga Iranian. Sa kasamaang palad, mukhang tinotolerate na yon ng pandaigdigang komunidad ang ganitong manipulasyon. At meron tayong mga regional na aktor tulad ng Qatar na labis na sangkot sa pagbibigay lakas muli sa rehimeng Iranian o sabihin na nating muling inilalagay ang rehimeng Iranian sa tuktop ng kapangyarihan. Matapos itong muntik ng tuluyang mapakalsik. Ano ang layunin ng Qatar sa pagtanggap sa dalawang delegasyong ito? Ang Qatar, sa totoo lang, ang Qatar, una sa lahat, ito ang pinakamalaking taga-suporta ng Islamistang proyekto sa reyon at sa buong mundo. Hindi natin dapat kalimutan yan kahit na sinusubukan na yon ng Qatar na linisin ang pangalan nito sa Washington, gusto nitong magmukhang tagapamagitan, yung parang nasa gitna lang. Pero lahat lang ito ay masasabi nating mga taktika lang din ng manipulasyon. Gayunpaman, hanggang ngayon, Qatar pa rin ang pangunahing taga-suporta ng Islamistang proyekto sa mundo. At ang gusto nilang makuha ay ang Islamistang rehimen, Islamistang revolusyonaryong rehimen na nagnakaw sa Iran mula sa mga tao nito mahigit 45 taon na ang nakalipas o 47 taon na ang nakalipas. Gusto nilang manatili sa kapangyarihan para patuloy nilang masuportahan ang kanilang mga milisya sa buong reyon. Patuloy silang kumikilos bilang banta sa Israel at sa iba pang mga bansang Arabo na kinatatakutan mismo ng Qatar. Kung hindi natin mapaupo sa isang mesa ang mga Amerikano at mga Iraniano, puro hindi direktang negosasyon lang ang nangyayari. Paano natin sosolusyonan ang pangunahing problema, ang usaping nuclear, hindi ang kipot ng Hormuz, bago matapos ang 60 araw na palugit? Sa totoo lang, gaya ng napag-usapan natin dati, Nicole, sa programa mo, itong memorandum na ito ay wala talaga itong halaga. Hindi nito ipinapakita ang tunay na kalagayan sa reyon. Na yon, tinatawag nila itong regional na pagpupulong. Sa totoo lang, wala namang panreyon dito. Sekretarya, si US Sekretarya Marco Rubio ay nasa rehiyon ilang araw na ang nakalipas. At siya mismo ay nakinig sa mga bansang Arabo sa Golpo at sa iba pang mga lider at mga kalahok sa reyon. Labis silang nababahala sa mga nangyayari. Gayun din, ang atmosfera sa loob ng US ay tunay na nagpapakita ng matinding pagkadismaya tungkol sa Iran, tungkol sa katotohanang hindi kailanman magbabago ang Iran. Hanggang ngayon, ang US lang ang nagsasalita tungkol sa pagpapatigil ng nuclear project. Pero ang Iran ay hindi naman talaga sumasang-ayon sa anumang sinasabi ng US. Simula pa lang sa mga opisyal ng UN na pupunta para mag-inspeksyon ng mga pasilidad nuklear o kung may kasunduan na hindi magpapatuloy ang Iran sa paglaganap ng armas nuklear. Sa ilang antas na itinuturing na banta, wala ni isa sa mga ito ang inendorso ng Iran hanggang sa ngayon. Kaya ang naririnig lang natin ay mula lang sa isang panig na siyang US na pangunahing nakatuon sa lokal na madla sa US upang pakalmahin ang mga ito at pati na rin ang mga Republikano dahil sa nalalapit na halalang panggitnaan sa US. Pero hindi talaga ito tungkol sa kinabukasan ng gitnang silangan.
Dahlia, manatili ka dahil gusto ko ring marinig ang opinyon mo sa mga kasalukuyang pagsisikap para sa kapayapaan, lalo na sa Board of Peace at Lupon ng Kapayapaan para sa Gaza na pinamumunuan ng US. Napupulong sila sa Cyprus mula ngayon hanggang Huwebes para itulak ang mga plano sa pamamahala ng Gaza pagkatapos ng digmaan, kabilang ang pagtatatag ng Palestinian Technocratic Committee na papalit sa Hamas. Hindi pa malinaw ang schedule dahil nakadepende ito sa kasunduan sa seguridad, pondo at di pa nare-resolbang issue ng pagdidesarma ng Hamas. Nababahala ang mga opisyal ng militar ng Israel dahil may ulat na muling bumabangon ng Hamas, gumagawa ng pampasabog, mga misay laban sa tangke, nagre-recruit ng batang mandirigma at inaayos ang kanilang infrastrukturang nasa ilalim ng lupa. Ngayon, Dahlia, ang Lupon ng Kapayapaan ay nagpaplano para sa Gaza pagkatapos ng Hamas. Pero ayon sa ulat, muling bumabangon ng Hamas at hawak pa rin ang kanilang armas. Sa mga pag-uusap sa Cyprus, anong makakamit kung hindi pa rin nare-resolve ang issue ng pambidisarma sa Hamas? Sa totoo lang, parang ang lupo ng kapayapaan ay kumikilos na parang nasa isang hiwalay na realidad na walang kinalaman sa nangyayari sa Gaza o kahit sa West Bank. Magkikita sila sa Cyprus, isa pang pagpupulong sa kanilang mahabang listahan, huli ay sa Cairo noong nakaraang linggo. Kasama ang komite ng mga teknokrata na pinanukalang mamuno sa Gaza kapalit ng Hamas. Nakakatawa ito at natatawa talaga ako. Nagtatrabaho sila mula sa isang hotel sa Cairo. Isipin mo kung gaano kasama yon. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila matanggalan ng armas ang Hamas. Parang nasa virtual na realidad sila, samantalang iba ang aktual na nangyayari sa lugar. Walang mas makakapagpatunay sa antas ng trahedya kaysa sa nangyari noong nakaraang linggo, kung saan napakaraming Palestino sa Gaza ang lumabas at nagprotesta, malalaking protesta laban sa Hamas. At sa totoo lang, tinakot sila, sinaktan ng Hamas, inatake ng Hamas, at marami sa kanila ang dinakip at pinahirapan. At napakatahimik ng mundo tungkol dito. Kaya sa tingin ko, sa kasamaang palad, parang dalawang magkaibang realidad ang pinag-uusapan natin dito. Ang realidad ng Board of Peace at ang realidad sa mismong Gaza na talagang nakakalungkot kung saan ang Hamas pa rin ang pinakamakapangyarihang grupo. Ano ang layunin ng mga bansang kasangkot sa Board of Peace tulad ng Ehipto, Qatar, Turkey at ilang bansa sa Gulpo? Ano po ba ang prioridad nila? Ang muling pagbangon ng Gaza, pagdesorma sa Hamas, o pagpigil sa pagbagsak ng tigil-putukan? Narinig natin na yon ang dalawang magkaibang posisyon. Kaya ang mga paghahandang pagpupulong sa Cairo nung nakaraang linggo ay mas nakatuon sa kung paano palalakasin ang teknokratikong komite na dapat mamuno sa Gaza. Tinalakay rin nila ang isang interesanting issue na sa tingin ko ay may kaugnayan, na ang tinutukoy ay ang eleksyon na magaganap sa West Bank, ang lehislatibo at pampangguluhang eleksyon na inihayag ng pinuno ng PA na si Mahmoud Abbas na mangyayari bago matapos ang taong ito at sa unang bahagi ng susunod na taon. Kaya ito ang mga tinalakay na para bang walang nangyayari sa Gaza at nanandoon pa rin ang Hamas. Ang pagpupulong sa Cyprus, ayon sa sinabi nila, ay nakatuon at dapat maganap na yon at bukas. Magpo-focus ito sa dalawang bagay. Seguridad, pagdating sa seguridad ng hangganan ng Gaza at Israel at pati na rin ang seguridad sa loob ng Gaza. Ang mga puwersa ng pulisya na ipinangako ng Ehipto na ipadala sa Gaza at pati na rin ang ISF, ang International Stabilization Force na kasalukuyang binubuo pa lamang at may ilang bansa na nagpapadala ng kanilang mga tropa doon, ngunit hindi pa rin buo at hindi pa rin makapasok sa Gaza. Wala sa mga ito ang uusad hanggat hindi isinusuko ng Hamas ang kanilang armas. Ngayon, gumagawa rin ang Hamas ng paraan para makalusot sa ibang plano na tinatawag nilang Plan B o panibagong antas ng negosasyon. Na ang ibig sabihin ay, sige, magdi-disarm kami, pero kailangan ninyong gumawa ng isang balangkas ng seguridad para wakasan ang tinatawag nilang okupasyon, para hindi na rin namin kailangang gawin ang tinatawag nilang paglaban. Alam nating dalawa at ng lahat ng nanonood, pinaglalaruan lang nila ang mga salita para lumikha ng sitwasyon na magpapahintulot sa kanila na manatili roon ng mas matagal at bigyan sila ng pagkakataon na muling mag-armas, magtipon at muling lumakas. Dahlia, binanggit mo ang mga pulis na sinanay ng Ehipto, ang International Stabilization Force at mga teknokratang Palestino. Lahat sila ay naghahanda at nakaantabay. Pero gaano katagal inaasahan na sila ay maghanda at manatiling nakaantabay?
Mayroon bang itinakdang panahon kung kailan talaga magbabago ang sitwasyon at ang Israel o kung sino man ay maaring pumasok doon at tanggalan ng armas ang Hamas mismo? Hindi, sa totoo lang, lahat ng nabanggit natin. Ang Technocrat Committee na papalit sa Hamas, ang ISF, at mga international security forces na mag-operate sa Gaza. Ang mga pulis na sinasabi ng Egypt at Jordan na sinanay nila ang daan-daang Palestinian para magsilbing lokal na puwersa ng pulisya. Lahat ng ito ay naka-standby at ang schedule kung kailan sila papasok sa Gaza ay nasa hindi pa tiyak na hinaharap, inshallah. Alam mo, ang hinaharap ay walang nakakaalam kung kailan talaga mangyayari. Kaya ang sitwasyong ito ay lalo lang nakakatulong sa Hamas at Islamistang proyekto, lalo na kung titingnan ang mas malaking larawan ng nangyayari sa Iran na yon. Kaya mainam para sa Hamas na manatiling pabago-bago ang sitwasyon. At masasabi ko na ang mga lokal na aktor, lalo na ang Ehipto, na siyang may pinakamalaking impluensya sa Hamas kasunod ng Qatar sa ngayon. Hindi sila handang maglagay ng presyon sa Hamas para gawin ang kailangan na unang hakbang ang pagdisarma para magkaroon ng pag-unlad sa Gaza. Dalia Ziada, mahalaga ang patuloy na pagbabahagi ng mga kaganapan sa Gaza at Lupon para sa kapayapaan. Salamat sa pagsama sa amin sa I-24 News English na yon.